Paul George at Tyrese Maxey nag-click na. History para kay George. At Warriors, mas malakas pa ang isusunod kay Schroeder. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 5,100. I-click lamang ang link sa comment section. May pag-aalalang tingin sa mukha si Nick Nurse at may dahilan kung bakit, ngunit nakahinga siya ng maluwag. Salamat sa malaking bahagi sa All-Star duo ng Sixers na sina Tyrese Maxey at Paul George. Kasama na rin ang kontribusyon ni Kelly Oubre Jr. Pinagsama-sama nilang naitala ang 92 points upang pangunahan ang Sixers sa tagumpay laban sa Charlotte Hornets nitong Martes sa Spectrum Center. Ang panalo ay nag-angat sa Sixers sa 8-16 record. Ito ang kanilang ikalimang panalo sa huling 7 laro. Nanguna si Maxey na may game-high 40 points habang pumukol ng 6 sa 12 3-pointers at nagbigay ng 5 assists. Nakagawa rin siya ng 8 free throws sa ika-4 na quarter upang siguruhin ang panalo. Nag-ambag naman si George ng season high na 33 points habang nag-shoot ng 6 sa 9 na 3-pointers kasabay ng 5 rebounds at 8 assists. Sa kanyang pagganap, nalampasan niya si Jason Terry para sa ika-10 pwesto sa NBA Career 3-point list na may kabuuang 2,285. Samantala, nagtapos si Oubre na may 19 points from 7 of 11 shooting and 9 rebounds. 9 sa kanyang mga puntos ay nagmula sa ika-4 na quarter. Maraming malalaking plays ang nagawa niya sa 4th, ani ni Maxey ukol kay Oubre. Sinabi ko sa kanya na magiging mahalaga siya. Noong una, may 8 o 9 na puntos lang siya. Sabi ko, kailangan mong matapos ang laro na may 15 pataas na puntos para manalo tayo. Ginawa niya yon. Napakahusay niya sa depensa at pinapahalagahan namin siya. Kaya saludo kay Kelly. Nag-aalala si Coach Nurse sa pagharap sa Hornets nang wala ang kanyang pinakamahusay na player na si Joel Embiid, ang Rookie of the Year frontrunner na si Jared McCain at key reserve na si Caleb Martin. Mahihirapan tayo, ani ni Nurse bago magsimula ang laro sa Spectrum Center. Pinag-usapan namin kahapon at upang linawin, sa huling laro dito, naglaro sina Caleb, Jared at Adem Bona. Ngayon, lahat sila ay wala at bumalik si Andre Drummond. Gagamit tayo ng mga player na hindi masyadong nagagamit. Sana ay sariwa sila. Umaasa si Nurse na handa ang mga hindi gaanong nagagamit na player laban sa muling nakabalik sa kalusugang Hornets. Bumalik na sila Melo Ball matapos mawala sa 7 laro. Ito rin ang pangalawang laro ni Miles Bridges mula nang bumalik. Parehong wala ang 2 stars sa panalo ng Sixers laban sa Hornets noong December 3. Si Drummond, na hindi naglaro sa huling pagkikita, ay nagsimula bilang center kapalit ni Embiid. Samantala, si KJ Martin ang pinili kaysa kay Guerschon Yabusele bilang starting power forward sa lineup na kasama sina Oubre, Maxey at George. Si Kyle Lowry ang unang pumasok mula sa bench. Sina Ricky Council at Yabusele ang ika-7 at ika-8 players ayon sa pagkakasunod. Si Eric Gordon ang pang-9 na pumasok sa simula ng ika-2 quarter. Bumalik sa rotation si Gordon dahil sa natamong injury ni McCain na inaasahang season-ending torn meniscus sa kaliwang tuhod noong Biyernes laban sa Indiana. Ito ang unang laro ng 17-year veteran mula nang hindi makapag-score laban sa Detroit Pistons noong November 30th. Nag-ambag si Gordon ng 9 na puntos mula sa 3 3-pointers sa laro laban sa Hornets. Bit-bit niya ang career low averages na 4.8 points and 16.5 minutes in 16 games bago ang laban nitong Martes. Matapos magmintis sa unang 2 3-point attempts, nahanap ni Gordon ang kanyang ritmo ng makakuha ng mas mahabang minuto sa second half. Matagal ko na itong ginagawa, ani ni Gordon. Nakapaglaro na ako kasama ang maraming mahuhusay na players at lagi nilang gusto na kasama ako sa laro. Ang mahalaga ay mahanap ang ritmo bilang isang team. Mas maganda na ang galaw ng bola at mas mahusay kaming nagkakahanap ng open shots. Isa itong bagay na nahirapan siyang gawin habang bumababa ang kanyang shooting percentage ngayong season. Tinanong si Gordon kung paano siya nananatiling nakatuon sa kabila ng matinding hamon. Mahirap, ani ni Gordon, dahil sinusubukan mong makahanap ng ritmo sa laro habang ginagawa ang tamang plays. Dahil sa mga injuries, patuloy pa rin ang Sixers sa paghahanap ng kanilang pagkakakilanlan bilang team. Kilala bilang 3-point threat, kinuha si Gordon upang magbigay ng spacing para kina Embiid, George at Maxey. Ngunit kinailangan niyang gampanan ang iba't ibang papel sa limitadong minuto. Pakiramdam ko, para manatili sa laro, kailangan kong ipasok lahat ng shot o gumawa ng tamang play sa bawat pagkakataon, ani niya. Parang kailangan kong maglaro ng perpekto para makakuha ng minuto. Mahirap yon.
Ang ganitong pag-iisip ay madalas naglalagay ng pressure sa mga players na maging masyadong istrikto sa sarili sa halip na maglaro ng malaya. Sa huling balita, ang Golden State Warriors ay hindi pa nakikita kung paano aangkop si Dennis Schroeder, ang kanilang bagong nakuha mula sa trade, sa kanilang lineup, ngunit puno sila ng optimismo na maaaring siya ang susi para maputol ang kanilang kasalukuyang record na pagdapa. Sa kanyang pinakamagandang laro, si Schroeder ay isang dekalidad na pangalawang option sa backcourt. Ngunit hindi maasahang magdala ng bigat ng opensa sa kabila ng kanyang pinakamagandang shooting performance ngayong season. Malamang si Schroeder ay magsisilbing kapalit ni DeAnthony Melton sa backcourt na nawala sa lineup matapos mapatunayang out na siya sa season dahil sa ACL injury. Gayunpaman, hindi nito nalulutas ang problema ng Warriors pagdating sa kakulangan sa laki. Sa pagitan nina Draymond Green, Trayce Jackson-Davis at Kevin Looney, wala silang manlalaro na mas matangkad sa 6'9". Bilang hakbang para palakasin ang kanilang frontcourt, nauugnay ang Warriors kay Robert Williams. Bagamat siya ay 6'9" lamang, medyo maliit para sa posisyon, siya ay isang mahusay na rebounder at shot blocker na maaaring magkasya sa starting lineup ni Steve Kerr. May mga bulong na interesado ang Golden State Warriors na makakuha ng isang starting caliber na center na makakatulong upang mabawasan ang pressure sa frontcourt na kasalukuyang binubuhat ni Draymond Green ng tuloy-tuloy, isinulat ni Michael Science ng Fansided noong Lunes. Bagamat maraming centers na pwedeng pagpilian ng Warriors bago ang NBA trade deadline, naniniwala akong si Robert Williams ay maaaring maging isang kapanapanabik na option para sa team. Si Robert Williams ay isang sentro na sadyang aangkop sa sistema ng Warriors. Kaya niyang tumakbo ng mabilis sa court, malakas na depensa sa ilalim ng rim, at hindi niya kailangan ng bola upang maging epektibo sa opensa. May talento si Williams sa pag-angkop sa anumang sistema. Nung nasa Boston Celtics pa siya, nag-a-average siya ng 7.5 points, 7.5 rebounds, 1.5 assists, 0.8 steals, and 2.8 blocks, kontra sa Golden States nung playoffs. At ngayon siya ay naglaro ng 7 season para sa Celtics at Trail Blazers. Siya ay may average na 7.4 points and 6.9 rebounds in 221 regular season na mga laro. Ang Portland Trail Blazers ay may 3 starting caliber centers sa kanilang lineup, sina Robert Williams, DeAndre Ayton at rookie na si Donovan Clingan. At dahil mas pinipili nilang bumuo ng mas batang team, kay Donovan Clingan nakalaan ang hinaharap ng Pacific Northwest. Kamakailan lamang ay ibinaba ng Portland ang hinihinging halaga para kay Jerami Grant, kaya't posible nang makuha ng Warriors si Williams kahit pa na-trade na nila ang kontrata ni Melton. Mapupunan na kaya ang kakulangan ng sentro ng Warriors? Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep my